Sa loob ng Central Hall ng Martial Artists Association, nilapitan ang bida ng isang lalaking kawani at maayos na ipinaliwanag na kailangan muna siyang dalhin sa ikalawang palapag. Doon siya ay record bilang opisyal na martial artist bago niya makuha ang kanyang buwanang allowance. Tahimik na nagpasalamat ang bida at handang sumunod, subalit bago pa sila tuluyang makalakad, may isang malamig ngunit may bigat na tinig ang biglang nagsalita. Sinabing siya na ang baalang mag-asikaso sa bida. Agad na patigil ang empleyado. Nang marinig niya ang boses, agad niyang nakilala kung sino iyon. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang presidente mismo. Mula sa ikalawang palapag, makikita ang isang babaeng may mahahabang gininto ang buhok na bahagyang inaangat ng hangin. Tiningnan niya ang bida at tinanong kung siya nga ba si Suhong, bago ipakilala ang sarili bilang pinuno ng Star City branch ng Martial Artists Association, si Wuling Xian. Matapos iyon, sinenyasan niya ang bida na sumunod. Tumanggo lamang ang bida bilang tugon. Sa loob-loob niya, hindi niya inaasahan na ang presidente ng asosasyon, na ayon sa mga usap-usapan ay isang Tier 5 martial artist, ay magtatagli ng ganito kabigat na presensya. Pagdating nila sa opisina, agad siyang tinanong kung nag-aaral ba siya sa Star City No. 1 High School. Ikinwento ni Wuling Xian na minsang naglabas ng sama ng loob sa kanya ang matandang si Li Chengshan, dahil dalawang karaniwang Tier 1 martial artist lamang ang nailabas ng paaralan ngayong taon. Gayunman, hindi raw nito alam na may nakatagong pambihirang talento roon. Lalong nagtaka ang bida kung bakit siya personal na ipinatawag. Ipinaliwanag niyang sadya lamang siyang pumunta upang magparehistro, kunin ang allowance, at tumanggap ng guidance technique. Ngunit sinabi ng presidente na huwag siyang mag-alala, dahil naiproseso na sa ibaba ang kanyang martial artist ID at buwanang allowance. Tungkol naman sa guidance technique, personal niya itong ituturo. Tumayo ang presidente sa harap ng bida at tinanong kung gaano nakalalim ang pagkaunawa nito sa guidance technique. Sagot ng bida, batay sa kanyang nabasa sa mga textbook, may iba't ibang katangian ang heavenly at earthly spiritual ki, at ginagamit ang guidance technique upang sumipsip ng mga ito para palakasin ang katawan. Dagdag pa niya, kailangang tumugma ang guidance technique sa uri ng spiritual ki na sipsipin. Ngumiti ang presidente at sinabing hindi mali ang paliwanag ng textbook, ngunit kulang ito. Ipinaliwanag niyang ang guidance technique ay hindi lamang para sa cultivation. Bilang halimbawa, ipinakita niya ang sarili niyang heavenly fire guidance technique. Isang maliit na apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kamao at nabalot ito ng naglalagablab na apoy. Habang ginagawa iyon, ipinaliwanag niyang pangunahing sumisipsip ang teknik na ito ng fire attribute spiritual ki. Hindi lamang nito pinatitibay ang katawan, kundi nagbibigay rin ng fire attribute lethality sa mga atake. Kapag naabot ang panlabas na pagpapakawala ng attribute, humahaba rin ang saklaw ng pag-atake. Sa isang mabilis na kumpas, naglabas siya ng napakalakas na bugzo ng apoy sa unahan. Gayunpaman, idinagdag niyang para sa karaniwang martial artist, sapat na ang makapag-iwan lamang ng bahagyang bakas ng attribute sa pag-atake upang matawag na napakahusay. Lubos na nagulat ang bida. Noon pa man, akala niya'y ang guidance technique ay para lamang sa pagsipsip ng spiritual ki. Hindi kailanman nabanggit sa mga textbook na maaari rin pala itong gamitin sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ng presidente na ang heavenly at earthly spiritual ki ay may 7 katangian: mental, kahoy, tubig, apoy, lupa, kidlat, at hangin. Bagamat magkakaiba ang lakas ng bawat isa, ang kidlat ang pinakamalakas sa purong lakas ng pag-atake, sinusundan ng mental, at pagkatapos ay apoy. Ngunit kung anong guidance technique ang maaaring kultibahin ng isang tao ay nakadepende sa compatibility nito. Mula sa mesa, kinuha ng presidente ang isang pulang kristal. Doon napagtanto ng bida na hindi pala maaaring basta pumili ng gustong guidance technique. Habang hawak ang kristal, ipinaliwanag ng presidente na ginagamit ito upang sukatin ang compatibility. Kapag mas malaki ang bahagi ng kristal na kumikinang, mas mataas ang pagiging angkop. Karaniwan, nasa 20% hanggang 30% lamang ang ordinaryong martial artist.
Siya mismo ay may humigit kumulang 80% na itinuturing ng napakataas. Ayon sa kanya, inaasahan niyang lalampas sa 70% ang isang henyo gaya ng bida. Nang hawakan ng bida ang kristal, naisip niya na kung ang presidente, na naging Tier 5 martial artist sa murang edad, ay may 80% lamang, malaking tagumpay na kung umabot siya sa 70%. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagliyab sa matangkad na pulang liwanag ang kristal. Nanlaki ang mata ng presidente nang makita niyang halos mapuno ng liwanag ang buong kristal at magningning ang opisina. Hindi siya makapaniwala, 100% ang fire attribute compatibility ng bida. Agad niyang ipinaliwanag ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, kayang sumipsip ng bida ng buong fire attribute spiritual key nang walang anumang nasasayang. Samantalang siya, na may 80% compatibility, ay nawawala ng 20% sa bawat pagsipsip. Gayunpaman, isa pa rin siyang Tier 5 martial artist at presidente ng asosasyon. Dahil dito, sinabi niyang ang magiging mararating ng bida ay tiyak na mas mataas pa sa kanya. Hindi niya inakalang ang maliit na Star City ay makalilikha ng isang nilalang na hindi mas mababa sa mga henyo ng Imperial Capital ng Magic City. Habang nakatitig ang bida sa kristal, may pumasok na bagong kaisipan sa kanyang isip. Bagamat mahusay ang Fire Attribute, mas nais niya ang Thunder Attribute. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang kristal, ngayon ay may matinding gintong ningning. Halos mapatigil ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng bida na tila 100% rin ang kanyang Thunder Attribute compatibility. Hindi agad nakapagsalita ang presidente. Halos mamotla ang kanyang mga mata. Isang dual attribute, Fire at Thunder, na parehong nasa 100%. Napatanong siya sa sarili kung anong klaseng halimaw ang nasa kanyang harapan. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Lumabas din ang Wind Attribute na may ganap na compatibility. Matapos ang sunod-sunod na pagsusuri, halos napaupo na lamang ang presidente, bakas sa kanyang mukha ang lubos na pagkabigla, lahat ng 7 attribute ay ganap, lahat ay 100%. Naalala niya ang panahong itinuturing din niya ang sarili bilang top tier na henyo. Ang maging Tier 5 martial artist sa edad na 30 ay napakabihira. Ngunit sa harap ng isang pag-iral na lampas sa karaniwang loika, napagtanto niyang isa lamang siyang ordinaryong tao. Naunawaan niyang upang labanan ang isang nilalang na lampas sa loika, tanging kapwa nilalang na lampas din sa loika ang makakagawa nito. Para sa bida, ang 7 attribute na lahat ay nasa 100% ay parehong biyaya at pasanin. Kung pipiliin lamang niya ang Thunder at iiwan ang 6 na iba pa, pakiramdam niya'y napakalaking pag-aaksaya iyon. Dahil dito, hiniling niya ang kopya ng guidance technique para sa lahat ng 7 attribute. Natigilan ang presidente. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag niyang limitado ang lakas ng tao, at kahit gaano pa kataas ang talento, mas mainam pa ring 1 o 2 lamang ang ituon. Ikinwento rin niya na may isang taong minsang sinubukang kultibahin ang 7 guidance technique ng sabay-sabay, ngunit kahit lumipas ang ilang dekada, nanatili lamang itong Tier 1. Ngunit matatag ang sagot ng bida. Hindi pa raw siya handang pumili. Nais muna niyang subukan ang lahat bago magpasya. Wala nang nagawa ang presidente kundi pumayag, bagamat mahigpit niya itong binalaan na huwag sayangin ang bihirang talento. Naalala rin ng presidente ang nalalapit na monthly exam sa paaralan ng bida. Ipinaliwanag niyang patindi ng patindi ang tensyon sa all-heaven battlefield, at maaaring sumiklab anumang oras ang isang malawakang digmaan sa pagitan ng 10,000 lahi at ng sangkatauhan. Dahil dito, naglaan ang mga bansa ng napakalaking yaman upang bumuo ng isang genius training camp, at nais niyang irekomenda ang bida. Kung makukuha nito ang unang pwesto sa school monthly exam, automatiko itong makakapasok. Nang marinig ang tungkol sa digmaan ng 10,000 lahi, bumalik sa alaala ng bida ang trahedyang naganap mahigit 1 dekada na ang nakalipas, ang pagkawala ng lahat ng kanyang kamag-anak, maliban sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Sa sandaling iyon, tumibe ang kanyang loob. Nangako siyang magsisikap at hindi hahayaang maulit ang ganoong trahedya. Kailangan niyang maging malakas upang maprotektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya.
Pag-uwi niya sa bahay, masaya niyang ibinalita sa kanyang tiyuhin at tiyahin na isa na siyang opisyal na martial artist. Hindi maitago ng dalawa ang kanilang tuwa, halos maiyak sila sa saya. Ipinagmalaki nilang may narating na ang kanilang pamangkin. Ipinaliwanag ng bida na ang isang Tier 1 martial artist ay may buwanang allowance na 10,000, kaya hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang kanyang tiyuhin. Dahil dito, tinawag siya nilang haligi ng pamilya. Tahimik siyang huminga ng malalim. Mula ngayon, hindi na nila kailangang mangamba, siya na ang bahala sa kanilang kinabukasan. Pagsapit ng hating gabi, sinubukan ng bida ang guidance technique. Tahimik siyang umupo at naglabas ng enerhiya. Bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sumunod, sumuntok siya sa hangin at bahagyang kumislap ang kanyang kamao. Ngunit imbes na apoy, usok lamang ang lumabas. Napakunot ang kanyang noo. Ito na ba ang basic level? Bakit tila napakahina? Gayunpaman, may lumitaw na indikasyon, isang senyales na natutunan na niya ang guidance technique. Nang suriin niya ito, nakita niyang nasa level 1 pa lamang. Doon niya naisip na maaaring i-level up ang technique. Hindi ito nabanggit ng presidente, at kung may mga antas ito, tiyak na ipinaalam sana sa kanya. Dahil dito, isang posibilidad ang pumasok sa kanyang isip, na marahil, ang guidance technique na ito ay siya lamang ang may kakayahang magpalakas pa. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.